Magboboto muna tayo ngayon sa barangay election. So, ako nga pala ay napabilang sa mga botante ng Pasig City. At syempre, ito nga pala ang school ng Nagpayong. So, dito kami magboboto. At grabe ang haba-haba ng pila. So, ayan. Pumasok kami doon sa kung saan nandoon yung mga pulis na nag-a-assist. Kaso lang, ang ini-enter lang pala nila doon ay ang mga senior citizen at PWD. So, malapit na kami makarating sa sikat araw dahil sa haba ng pila. At syempre, mas okay na din to kasi kumbaga ito yung pila ng mga taong mga malalakas ang tuhod sa pilahan. So, syempre, kawawa naman yung mga senior, may mga PWD, kaya iba din yung pila nila. Pero, pagdating sa taas, syempre, di ba, hirap na hirap pa rin yung mga PWD. Aakyat pa kasi sila ng hagdan. Kaya, ayun. So, nandito kami at nasa kalsada pa rin kami. At syempre, bawat eleksyon talaga, kahit sabihin mong bawal na yan, magbibigay ka ng flyers, bawal na yung mga ganito-ganito. So, mayroon pa rin talagang mga tao na ini-endorse nila yung mga kanilang mga politician. So, pagpasok namin dito, bago kami pumasok pala dito sa pilahan, may nadaanan kami doon na isang lalaki na sinasabi niyang iboto namin si ganito, huwag kalimutang iboto si ganyan. So, syempre, ako talaga wala akong masyadong kilala sa mga local election, sa mga iski-iski, saka sa mga barangay captain, kung sino lang yung sinuportahan ko ng unang araw, kung sino lang yung nakilala ko at nakita ko at naniniwala ako sa kanyang paninindigan, yun lang talaga yung bobotohin ko kahit bulungan pa nila ako ng 10 beses. Hindi ko talaga sila bobotohin kasi kung ano na yung nakita ko, yun na yun. Subaga, manalo man talo, yun yung aking iboboto kahit gapangin pa nila ako ng pera or hindi. May pera at wala, yun talaga yung bobotohin ko. So anyway, wala nga palang nangyaring gapangan dito sa lugar namin kasi nga, hindi ko lang alam kung mayroon sa iba, pero sa akin hindi naman nangyari yung may mag-abot ng puting sobre na may pera. Yung natanggap ko lang puting sobre pero bill po ng Meralco. So ayan, malapit na kami dito sa gate kung saan papasok na tayo at syempre alam ko naman yung precinct number ko, pero hindi ko alam kung nasaan ako dito banda kasi malaki itong school na to. Pero pagpasok mo naman ng gate, katulad ng national election, mayroon naman dyang mga nakapaskil ng mga number nyo. So, syempre, hindi ka mahihirapan kapag regular kang nagboboto bawat election kasi baga updated yung iyong pangalan. Pero pag hindi, talagang mangangapa ka kasi 'di ba lahat ngayon naka-computerize na. So, hindi ka pwede magsinungaling kung first time ko din pala bumoto ng barangay election kasi lagi lang ako bumoboto kapag presidential election, yung mga senatorial or national election. Kaya ngayon lang ako boboto ng barangay captain, barangay kagawad. So, nandito na tayo. Syempre, unti-unti pa yan umuusad dahil marami pa doon tao sa loob. So, hindi ko akalain na ganito din pala kadami ang botante, ang boboto kapag barangay election. Akala ko kaunti lang. Kaya tanghali na ako pumunta kasi nga sabi ko barangay election lang naman yan. Pero ang dami rin palang tao talaga pag araw ng election. So, talaga siguro ang lahat gusto na rin talaga mapalitan kung sino man yung namumuno na maraming pangako na puro na lang napapako. So, sugal pa rin talaga ang pagboto kasi 'di ba pag bumoto ka, hindi mo naman assurance na yung binoto mong tao ay paninindigan yung mga pinangako niya nung araw ng kampanya. So, ibig sabihin nun, hindi mo naman pwedeng iasa sa kanila yung sasaingin mo araw-araw. Kailangan mo pa rin kumilos. Hindi porket na nanalo yung binoto mo, absuelto ka na sila na magbayad ng bills mo, sila na magbabayad ng bigas mo. Kailangan mo pa rin talaga magtrabaho. Kaya nga, 'di ba? Tsaka hindi din biro yung tawag noon, yung barangay election.
kung sa mga nakakaintindi, kasi 'di ba, kunwari nagbabayad tayo ng tax, 20% no napupunta din talaga sa barangay ang fund nun. Kaya nang naisip ko nga kagabi, akala ko kaunti lang yung pundo ng barangay. So 'di ba 20% sa 5 piso no napupunta sa ating barangay fund. So ibig sabihin may pundo din yung barangay. Pero bakit minsan pag may mga tawag nun, may mga emergency, sasabihin walang pundo yung barangay, ganon. So, dito na nga pala kami sa tawag na sa board, kung saan nakalagay yung mga precinct number mo. So, ayan, nakabitay na dito. So, kabisado ko naman tong school building, kasi dito nag-aral yung dalawang anak ko mula kinder hanggang high school. Kaso lang, 'di ba, syempre minsan nililipat-lipat nila, at syempre nakaraang election nandito ako sa kabilang side, ngayong election nandoon ako sa kabilang side. So ibig sabihin nalilipat lang talaga. Pero para sure, dahil madami namang nag-a-assist dito ng mga kabataan, so nagtanong pa rin talaga kami, kasi mahirap naman pag magmamarunungan ka, magaling-galingan ka. So ayan, so dito yung anak ko sa kabila, ako naman doon sa kabila, o partida, pareho kaming apelyido niyan, pero magkaiba kami ng building. So diyan siya, at sabi ko sa kanya, dito kami magkikita sa NES depot nila. So ayan, kinuha ko na yung payong at ang bag, kasi nandoon nga yung aking voters certificate. Hindi kasi ako nagdala ng ID. So pupunta ako dito sa phase 3 ng school. At syempre hindi ko inaasahan na nasa tuktok pala ako, kasi kala ko nga nasa baba lang ang aking number, kasi nga 'di ba, siya letter D, so ABCD. O nga, tama, 4th floor. So dito ako, papasok nga ako dito, at may mga nakaupo diyan, hindi ko alam kung ano yan, kung ano yung mga papel nila diyan. At dito na part medyo may hukos-pukos diyan, at syempre hindi na nga lang ako kumuha ng video, kasi nga ayaw ko naman ng masita ako. Basta may nagkukumpulan, alam na, 'di ba? So ayan, hinanap ko nga yung precinct number ko dito at wala. So umakyat pa din ako sa taas. So dahil magte-trick or treat ang school, syempre mayroon din naman silang mga decoration dyan. So tara, pupunta na tayo sa aking precinct number. So ayan, hahanapin ko na dito ang designated room ko kung saan ako boboto, at ayun nga, nahilo na si nanay sa hagdan. Siyempre, dapat no, kapag mga senior na PWD, dapat nasa baba na lang sila magboboto, kasi nakakapagod kaya umakyat dito sa hagdan. Kumbaga, may kasama ka, alalayan ka sa pilahan pagpasok mo, pero pagdating dito sa loob, aakyat ka pa rin talaga sa taas. Nakakahilo, kaya ako nga, nahilo nga ako na hindi pa ako matanda, kasi ang init. Alam nyo yon. Tapos mag-isa lang siya, pero may mga nakatambay naman na medic sa baba, at mga ambulance car, may mga police, may mga assistants naman, pero iba pa rin, kasi dapat doon na lang talaga sila sa baba binoboto, 'di ba? Alam naman kasi nila na senior na sila, dapat may mga special area talaga sila, na hindi na sila akyat baba sa hagdan. So ayun nga, nasa 3rd floor ako. Hindi ko nakita yung pangalan ko dito, at aakyat na naman ako sa 4th floor. So ayun, parang inaasma na naman ako dito, at inaantok-antok pa nga ako nito, dahil kagabi-gabi na kami umuwi, dahil galing sa aming happy. Pero kailangan ko bumoto, kasi syempre pag bumoto ako, big accomplishment yun para sa sarili ko bilang isang mamayan ng Pasig City. Kailangan iboto natin ang karapat-dapat na barangay kapitan ng ating barangay. So andito na ako. So alam ko mananalo talaga ang bobotohin ko ngayon, dahil nang bumoto ako ng presidential at mayor, nanalo din po yung binoto ko, at a prayer for the victory sa bobotohin ko ngayong barangay captain. At syempre gusto ko talaga ng panibagong pinuno, hindi naman sa ayaw mo sa dating pinuno, pero mas maganda na rin bigyan natin ng chance.
So, ayan, tapos na akong bumoto at syempre nantay ko dito sa meeting place na to ang anak ko at kung nakikita nyo, ang dami pa ring tao na naghahanap kung saang building sila, kung anong phase sila kasi nga, syempre minsan hindi mo alam kung anong precinct number ka, kung saan ka naka-base, 'di ba? Marami kasi ditong mga area sa school na to dahil napakalaki ng school na to. Ito yung pangalawang pinakamalaking school sa Pasig. So, ayan, nakaboto na kami. Nagkita na kami ng anak ko. So, ayan, may ebidensya. So, ayan, uuwi na kami neto, 'di ba? At syempre, panalo na naman tong manok na binoto namin. Nung manok na magpapabago sa mga dapat baguhin. At syempre, in God's time, in God's will, dapat talaga manalo na siya. Ano? Strawberry apple.